Magandang buhay mga ka-iPro and welcome sa ating first episode kwentuhan about personal insights, opinions, ideas, and recommendation of our very own Chairman of iPro Cooperative, Sir Amando Jose Balaria. Thank you, Ma'am JD. Welcome po mga ka-iPro. Ayan, so magandang buhay po, no? And of course, ito ay kwentuhan lamang po, no? About sa mga personal insights po ng ating chairman. Okay, so ano po yung opinion po natin kapag tayo ay mag-i-start ng business with friends or family? Very challenging, unang-una. Very challenging po, lalo kung mag-i-start tayo ng negosyo with our friends and family members. Yeah. Sa akin kasi, siguro sa experience ko, mula nung nag-start naman ako ng business, mabibilang ko kung ilang beses na na-offeran ako ng family or friends or ako mismo nag-offer sa kanila, sa mga family and friends. And kagaya nung sinasabi ko, hindi ko na siya uulitin na gawin. Well, dahil stressful siya, dahil, well, una, hindi ko naman po sinasabi na mali or masama siya, no, based on my own opinion, based sa experience ko. No? Based lang po ito sa experience ko. Pero kasi for me, merong certain level ng maturity na kailangan meron kayong dalawa bago kayo mag-start ng negosyo nyo talaga or kung sisimulan nyo man yung business. Kasi man parang ganito, ang pangungutang ba ay masama? Masama? Hindi naman. Hindi naman. Ang magpautang ba ay masama? Hindi rin naman. Hindi rin naman. Paano kung magpapautang ka sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, masama ba siya? Hindi rin naman, sir. Di ba? Kailan siya, ma'am, sa tingin mo magiging masama? Magiging masama? Actually, hindi mo siya masasabing masama kapag mahirap siyang sagutin. No? Pagka sa mga family or friends mo, no? Pagdating doon. Halimbawa, nagpautang ka and then nagkabayaran. Natapos yung utang, nabayaran noong friend mo na nangutang sa'yo. Masama ba siya? Hindi. Hindi, dahil nagkatulungan pa kayong dalawa. Tama? Lalo kung family mo yan, and Yes. kailangan talaga nila. What if hindi nagbayad? Doon nagkakaroon ng parang friction, sabi nga nila, no? Tama, doon nagkakaroon ng friction, di ba? Pero hindi naman necessary na masama kasi kailangan mong tingnan yung opinion noong nagpautang. Yes. Baka kasi yung nagpautang ay nagpautang siya pero wala naman talaga siyang hinihingi na kapalit or hindi niya ina-expect na magbayad yung pinautangan. So, no harm done, di ba? Pero kung yung expectation ng nagpautang at saka noong nangutang ay hindi nagka-meet expectation versus reality. Tapos ayan na, nagkailangan na, hindi na nagpapansinan, umabot pa sa point na nagkasakitan na ng mga salita o doon na nagiging masama yung pangungutang. No? Parang analogy lang po yun pagdating sa business, no, para sa akin. Kasi nga, sinubukan ko siya, ma'am, before. Dati kasi nasa networking ako Doon ako, isa sa mga unang in-start ko po ay networking. So parang nasa sales siya. Networking na legit yun hindi yung networking na pyramiding, no? Ayos sana. So product-based pa rin naman siya. Actually, ang nag-recruit sa akin doon ay si MJ. Wow, si manager si MJ, no? Si former manager MJ natin, no? So kami ay friends kami pagdating sa Dota nung mga time na yon. So ni-recruit niya ako and then etc. Isa sa mga unang training doon ay yung tinatawag nilang form I think sa insurance, meron din ito na kapag kukuha ka ng mga prospects mo, kailangan mo tingnan yung FORM, family, yung occupation niya, yung recreation niya, and then yung money or yung capability niya na magbayad. So, diyan yung, kumbaga, yung mga prospects mo, manggagaling din diyan, no? So, parang isa sa mga kauna-unahang turo pagdating sa sales ay, kung naniniwala ka sa produkto, dapat i-share mo siya kaagad dun sa family members mo. Tama? Yun yung ano niya kaagad. Now, ang hirap lang doon sa mga training minsan na yon ay ang binibigay sa atin ang binibigay na training ay para rekrutin mo sila sa negosyo, hindi doon sa produkto. Okay. So, yun yung ginawa ko. No? So, ang ginawa ko, syempre, lahat ng kapamilya, ilista daw lahat. So, nilista ko sila lahat. Ayan, binenta-bentahan sila lahat. So, isa sa mga na-offeran ko doon ay yung sister ko na pinakita ko sa kanya yung business, etc. And then, ang ending, tumanggi siya. So, tumanggi siya dun sa proposal ko na business. No? So, nasaktan ba ako that time? Actually, ang totoong sagot, hindi. Okay. Bakit naman, sir? Bakit? Dahil ang purpose ko noon ay matulungan sila sa kung ano yung meron ako. Either product or business. Do kahit na sinabi ko sa kanya na, okay, subukan nating i-business dalawa ito, ayaw niya. No? So, and ayaw niya, and then nag-explain siya kung bakit.
Now, minsan, dito tayo nagkakaroon ng unang kasakitan agad eh. Na kapag nire-recruit mo, since yun yung mga nasa training, di ko naman sinasabi na masama yung mga training na yun, no? Pero dapat merong emotional maturity, ikaw na nagninegosyo at saka yung kapamilya po na ino-offeran ninyo. Okay, kumbaga yung parang yung rejection. No, yung sa rejection na yun. Kung nasaktan ka dahil ni-reject ka ng family member mo, kailangan isipin mo na hindi siya rejection because of you. Kung hindi rejection siya doon sa business na meron ka. No? Kasi kung masasaktan ka doon, that means hindi ka pa ready na mag-business talaga. Okay. If mare-reject po kayo ng mga family and friends niyo dahil sa business na ino-offer ninyo at nasaktan kayo, that means hindi ka pa ready for business talaga. Hindi ka pa matured enough para sa business talaga. Kailangan mo pa siyang i-grind. Okay? So kung titingnan mo natin doon, parang yung pangungutang natin kanina, no? Hindi masama na offeran mo yung friend mo o yung family member mo na mag-business. Yes. Pero meron tayong mga considerations na kailangan mong isipin bago talaga kayo mag-start ng negosyo ninyo. So yun ay networking. Pero ang siguro sinasabi nung nagtanong sa atin dyan ay yung mga traditional businesses, no? Kung traditional business kasi mas complicated. Una, na kailangang consideration po natin, no, para sa akin ay ano yung purpose kung bakit kayo magbi-business. No, yun yung kailangan ninyong sagutin, harapanan ka agad. Ano ba yung purpose niyan? Kasi lalo kung tropa pips mo yan, di ba? Kabarkada mo yan. Ano ba yung purpose ng business natin? Para ba mag-bonding tayo, ibalik ang dating samahan ng mga magkakaibigan, o kumita ng pera? Kumbaga sir, dapat talaga pagplanuhan nila. No? Sa simula pa lang dapat klaro na yon. O bakit tayo magninegosyo? Kasi yun yung magiging metrics, di ba? Ano yung nakikita mo? Ano yung vision noong unang tao na nag-recruit o yung unang tao na nag-propose na okay, mag-business tayo? Ano ba kasi na-visualize natin? Kasi kung ang purpose ng business ay para kumita tayo and then business talaga yung purpose niya, then magkakaroon na ng different layers yan eh. Ng responsibilities, kanya-kanya, ito yung goal natin, ito yung side mo, ito yung side ko, etc. Magiging maayos siya. And since ang goal natin ay para kumita ng pera, ibig sabihin ang metrics natin doon ay yung income. Kasi kung ang goal lang naman nung kaya tayo mag-i-start ng negosyo ay para magkabalikan ng tropahan at hindi talaga kumita ng pera, di ba? So ang mangyayari dyan, parang magiging bonding time lang siya. Yes. Mag-inuman na lang kayo o mag-bilyar na lang kayo or kahit na anong hobby na lang ang itayo ninyo, wag na negosyo. Okay. Kung ganun po. So dapat may purpose tayo. Dapat may purpose. And yung purpose na yun ay clear. No, yun yung una. Ano yung purpose ng business? Business ba talaga siya para kumita? O business para enjoy lang? Kasi kung enjoy lang, maraming po pwedeng iba pang gawin. No? Yes. Ikalawa na consideration na dapat na meron tayo ay dapat klaro sa atin kung ano yung role natin doon sa magiging negosyo. Okay? Kasi syempre, lahat tayo meron pa tayong different faces eh. Kumbaga lahat tayo meron tayong different na mga maskara sa buhay eh, di ba? Ikaw, pag nasa bahay mo ikaw, di ba? Ikaw yung nanay doon. So, lahat nung nandoon sa pamamahay niyo yung mga anak mo, sa'yo sumusunod. Tama. Di ba? Yun yung mask mo as a mother. Pero kapag pumunta ka syempre doon sa bahay ng magulang mo, hindi ka na mother doon, kung hindi daughter ka na. Yes. So, syempre, yung authority mo doon sa bahay mo, iba na yung authority mo doon sa bahay ng parents mo. Iba na rin yung authority mo, ma'am, dito pagdating dito sa co-op natin, di ba? Or kung ano man yung mga ginagawa natin, or kahit sa church, or kahit saan. So, may iba-iba tayong mask. Ngayon, ang magiging confusing po kasi dyan is, kapag nasa business tayo, dapat klaro, sino yung mask na kausap mo? Magkaibigan tayo. Aalamin mo kung sino yun. Dapat klaro na yun. O paano, halimbawa, sa business tayo, pumasok tayo sa loob ng business. O sino ka? Si tropa ko o ikaw si business partner ko? Yes. Parang ganon. Ano yung mask na i-wear natin? Kasi lahat tayo may mask na wini-wear. So dapat yun po klaro sa atin. Kasi syempre, hindi may iwasan sa negosyo na magkakaroon ng mga problema yan. Diba? Nagkakaroon ng challenges yan. Financial na challenges, yung sa mga marketing, sa sales, sa finance, doon sa mga plans, conflict ng gustong mangyari mo, gusto kong mangyari. So sino ang masusunod? Kapag merong conflict, sino ang kausap ko? Dapat klaro yun. Okay. Kaya nyo ba dalawa? Meron ba kayong emotional maturity na nag-away kayo sa loob na to, paglabas nyo ng office? Wala na. Tropa pa rin kayo. Mahirap yun, sir, no? So, hindi masama, pero consideration yun, di ba? Pero nangyayari talaga. Nangyayari yun. Kasi syempre, marami po kayong maririnig na
mga tropa, nagsama-sama sa negosyo, naging successful yung negosyo, o ito yung third consideration. Ano yung mga commitment natin pagdating at saka yung expectation ng bawat isa doon sa negosyo na itatayo natin? Commitment in the sense na, okay ma'am, ikaw, saan ka magaling? Ano yung role na gagampanan mo? Ano yung mga gagawin mo dito sa business natin? Dapat nakalista siya. Di ba? Ako, halimbawa, ano yung gagawin ko? Kasi ma'am, nangyayari ito. Nangyayari talaga yung mga bagay na ito. No? Katulad noong before, na nag-i-start kami ng isang business sa Baguio. Halimbawa, na-i-assign since magkakahiwalay kami, ang na-i-assign sa akin na trabaho ay something na hindi ko kaya. Hindi naman sa hindi ko kaya, pero hindi yun yung strength ko. Parang gagawa ka ng monthly report, hindi ko strength kasi yung ganun eh. Pero yun yung nai-assign sa akin. So parang ang nangyari doon, may mga months na hindi mo nagagawa yung tungkulin mo. So magkakaroon ngayon ng conflict, magkakaroon ng pagtatalo, etc. etc. Again, pag nangyari yung mga ganon na mga situations, sino yung kausap mo? So dapat clear po kung ano man yung role mo. No? Kasi ma'am, pera lang bang ibibigay mo? Di ba? May mga ganun kasi, no? Na sa mga magkakaibigan, okay, meron tayong isang kaibigan na nakakaangat sa buhay. Sige, mag-i-invest ako ng pera, gawin natin itong negosyo na ito. Pero hanggang doon lang yung pinag-usapan na magbibigay siya ng pera. Katulad nga nung sabi natin, kapag sa mga negosyo na pera lang ang binigay, pera lang din ang hinahanap niya na kapalit. Yes. Di ba? So yung mga ganun, hindi po pwede. Now, hindi naman hindi po pwede yon kung mapapag-agrihan yung lahat. Kumbaga, dapat naka-written agreement siya, no? May contract. Okay. Kasi ma'am, ano yan eh, iba po kasi ang business sa di ba? Iba ang business sa magkakaibigan lang, kung tutuusin, no? Pag kasi sa business, may mga required na tayo na dapat gawin dyan. Sa tropahan, parang magkamali yung isa, okay lang. Wala namang naka-risk. Now, tandaan nyo po, sa negosyo, lahat tayo may nire-risk tayo dyan di ba? Now, ikaw, kapag nagnegosyo ka na mag-solo mo, ang nire-risk mo, yung sarili mo lang. Sarili mong pera, sarili mong resources. Kapag kumuha ka ng kaibigan, lalo kapamilya mo dyan, hindi lang yun yung nire-risk ninyo, o pwedeng ma-risk din yung relationship ninyo. Yes. Yun yung pinakamahalaga din na dapat nila i-consider din yung relationship nila. Correct. Now, yun yung yun yung nagustuhan ko dun sa sagot ng kapatid ko sa akin. Na syempre, at yun yung dahilan kaya hindi ako nasaktan. Kasi syempre, anong priority ko? Recruiting ko siya sa business ko o yung pagiging magkapatid namin? Diba? Yung mga bagay na yan. So, ayun po yung mga tatlong consideration na kailangan natin. Kasi at the end of the day, kailangan nyo pong tanongin yung mga sarili ninyo na kanino ba yung loyalty natin pagdating sa business venture na papasukin ninyo? Ang loyalty ba ninyo ay nandoon sa kaibigan ninyo o nandoon sa business na itatayo ninyo? Yes. So, additional lang sir, no? Paano mahahandle yung mga challenges ng mga ganun, yung mga problems? Just in case na merong, let's say, yung isang partner ay ayaw na niya. Aalis na siya doon sa partnership ninyo. Aalis na siya doon sa Kumbaga, nag-create na kayo, na plan nyo na siya, and then one day bigla na lang ayaw na niya. Gusto niya nang mag-back out. Ma'am, mahirap pong sagutin ito ng general. Yung tanong mo, ma'am, na yun. Mas maganda. Kung meron man po tayong mga ka-IPRO na nakikinig dito, no? And then meron kayong problem na ganun. So, kailangan kasi mga privately or parang private na dapat siyang i-discuss. Kasi iba-iba po ang dahilan halimbawa, doon sa tinanong mo, ma'am, no? Ano yung dahilan kung ba't niya gustong umalis? Yun yung mga kailangan natin tanungin Ano yung dahilan kung ba't niya gustong umalis? Baka hindi na siya masaya, pwedeng ganon, or baka nakukulangan siya dun sa kita or something. Okay, yung mga ganyan, syempre, kailangan nilang i-resolve, di ba? Kailangan nilang pag-usapan kung bakit ganon yung nangyari. Kaya nga, ma'am, kailangan, una pa lang, kagaya ng balik tayo dun sa purpose. Kasi kung business yan, meron tayong mga metrics ng income. Na ito yung ine-expect ko, di ba? Ito yung ine-expect natin nakita. Ito yung ine-expect natin na time na gugugulin natin dito. Walang mag-aalisan ng 5 years, ha? Kasi based dito sa study natin, 5 years ang kailangan nating i-commit dito. Gagawa natin ng paraan, lahat yan. Para nang sa ganun, meron tayong commitment. Yes. And yung mga ganyan naman, ma'am, kasi,
Normally, kaya lang nagkakaroon ng ganyan ay transparency din naman. Now, yun kasi yung hirap din pagdating sa mga magkakaibigan, no? Yung pagiging transparent natin sa isa't isa. Kasi syempre parang, okay, tiwala naman tayo sa isa't isa eh. Hindi, sige, go lang yan. Wala na tayong numbers na tinitingnan, wala na yung mga reports, etc., etc. So, minsan nangyayari rin talaga yun. Yes. So, yun yung mga importance na dapat yung mga roles ay nagagampanan natin. Yung mga reports na kailangan ay naibibigay natin. Para nang sa ganun, as objectively as we can, makakapag-decide tayo doon sa business. Yes. Ngayon, papaano kung talagang hindi na siya magagawa ng paraan and hindi na objective, di ba? Yung dahilan at subjective na kasi ayoko na, nagkasiraan na kami nung kaibigan ko, etc. Di wala na. Time to dissolve the business. Magawa na lang ng paraan. Kung paanong madi-dissolve yung business in an objective manner pa rin sana. And sana, hindi masira yung relationship. Ayun. So, I hope nasagot po yung ating questions. Ayan, I think clear naman yung mga sagot po ng ating chairman. Ayan po. So, yun lang po for our first episode, Sir Joma. Thank you so much po. Ayan. So, magandang buhay po sa ating lahat.